Padre, ano hong po ba? Ano? Masaya ka na? Kala mo kung sino ka? Padre, kailangan ho ninyo magpunos dili. Santico! SOS ang grabe error! Isa itong malaking pagkakamali! Hindi mo alam ang pwedeng mangyari! Padre, nais lamang po nila... Palyate! Estonto! Una ang aming lingwahe. Anong sunod? Ang aming trabaho, ang aming ari-arian, ang aming otoridad! Padre, hindi ba napapraning ng buhay? Ako! Naprapraning! Deswelto na ako! Mag-ingat ka sa iyong pananalita! Tapusin mo na itong kahibangang ito! Hindi pa tayo tapos, Santico. Alberta, hindi ba't napapansin mo yung ginagawa namin ng mga pinapamilili klase ng araw? Marahil ay meron silang isang nananais. Ano naman kaya? Abay, wag mo na itanong sa akin. Ikaw lang naman ang laman ng kanilang mga usapin. Napakalikot talaga ng Magandang umaga sa inyo. magandang umaga. Hindi ko naman kasalanan kung ikaw ang susundan ng kanilang mga tingin. Anong mapapala ko sa kanilang mga tingin? Marahil ang maging isang esposo. Hindi lahat ng hindi mo na dapat magdaanan ng mali, Alberta. Magandang umaga. Magandang umaga. Talaga lamang? Mayroon ng pinaglalaanan ng iyong pansin? Stasha? Napagtanto ko na ang aking kapatid ay hindi na pala ganun kawalang malay sa usaping pag-ibig. Ako man ang ibig na malaman kung sino ang mapalad na binatang iyon. Marahil hindi pa ito ang kinakailangang panahon para sa akin. Ang pag-ibig ay kaloob ng Diyos, hindi minamadali ng tao. Kung ganon, wala nang kaibang may kwento kay inay, sapagkat hihintayin na lang natin ang tinakda ng Diyos, ate. Paumanhin binibini, hindi ko sinasadyang ikay aking mabangga. Wala kang dapat ipagpaumanhin, Ginoo. Ako'y ayos lamang. Gayunman, hindi ko sinasadyang kayo'y maapektuhan. Ako nga pala si Teodoro Sandico. Ako ay isang maestro. Mercedes Johnson, isang kagalakang makilala kayo. Ang binibining ito ay si Anastasia, aking kapatid. At ito naman ang aming kaibigan, si Alberta Ultangkul. Magandang umaga po, Ginoo. Pagpalain nawa ang inyong hapon, mga binibini. Ginoo, tunay ba ang aking narinig? Isa kayong maestro? Kung gayon, wikang Kastila ba ang iyong tinuturo? Siyang tunay. Iyan lamang ang munting maaari kong ibahagi sa inyo. Marangal at tungkulin ang humubog ng isipan ng iba, Ginoo. Ang karunungan ay mahalaga kapag ito ay binabahagi sa iba. Datapwat, hindi lahat ay pinagkakalooban ng ganyang pagkakataon. Sa kasamaang palad, tunay nga ang iyong sinasabi. Ginoong Sandico, maaari ba ako magtanong? Kung ito'y masusunod, malugod kong gagawin. Tunay ba na ang wikang Kastila ang ginagamit sa mga paaralan at sa mga kautosan ng pamahalaan? Siyang tunay. Kaya marahil yaon ang dahilan kung bakit marami sa amin ang hindi ganap na nakakaunawa sa mga kasulatan. Matagal na namin ninanais matutuhan ng wikang iyon, pagkamat walang sino man naming ibig na kami turuan. Binibini, hindi ba kayo nagsumamo sa kura?
Makilang ulit na, Ginoo. Ngunit sa walang humpay namin pagnanais, ay patuloy kami tinataboy ng pagtanggi. Hindi namin ninanais sa suwayin ng sino man. Ang ibig lamang namin ay matuto. Sapagkat naniniwala kami na ang karunungan ay hindi para lamang sa mga kalalakihan. Patid ba ninyo ang maaaring idulot ito sa inyo? Nababatid namin, Ginoo. Maaari kayong usigin. Maaari kayong pagbintangan ng paghihimagsik. Ang pagnanais na matuto ay kailanmay hindi naging paghimagsik, Ginoo. Ginoo, kung sakaling kami walang matagpo ang magtuturo sa amin, maaasahan ba namin ang inyong tulong upang kami magkaroon ng kaalaman? Kung iyan ang inyong matibay na pasya, hindi ko ipagkakait ang aking mga nalalaman. Maraming salamat, Ginoo. Sadyang kay buti ng iyong puso. Ngunit, kinakailangan maging lihim ang lahat. Hindi pa handa ang marami sa ganitong adhikain. Mananatili po itong lihim. Kahapon ay binigyan kami ng pagkakataong makatagpo ng isang guro na handang magbahagi sa atin ng kanyang karunungan tungkol sa wikang Kastila. Totoo ba yan? Totoo. Ngunit kinakailangan natin itong gawin ng palihim. Kung malalaman ito ng hura, ano ang maaaring mangyari sa atin? At kung ipagbawal tayo ng ating mga magulang? Walang sino man ang pipilitin. Ang bawat isa'y malaya makapagpasya. Ako'y nangangamba. Ako man, hindi biro ang sumalungwat sa kagustuhan ng mga praile. Sabihin ninyo sa akin, kailan pa naging kasalanan ang paghangad ng karunungan? Hindi natin hinihingin maging higit sa kanino man. Hindi rin natin ninanais na hamuin ang simbahan o ang pamahalaan. Ang hinihiling lamang natin ay ang pagkakataong matuto, ang pagkakataong maunawaan ang mga salitang matagal na ipinagkait para sa atin. Kung tayo man ang natiling tahimik dahil sa pangamba, sino ang magsasalita para sa atin? Kung hindi sa panahong ito, kailan natin sisimulan ang pag-angkin sa karunungang nararapat din para sa atin? At kung hindi tayo ang maghahangad, sino ang maglalakas loob na gumawa? Ngayon, mag-aaralan natin ang mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw. Ulitin ninyo pagkatapos ko. Gracias. Gracias. Ibig sabihin nito ay salamat. Ito ay nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa kabutihang natanggap. Por favor. For favor. Ito ay ginagamit kapag kayo yung humihiling. Tandaan ninyo, ang wika ay susi sa kaalaman. Kaya marapat lamang na hangarin itong matutuhan. Mga binibig na kailangan ko ay makausap sa inyo. May isa akong bagay na naisip patid sa inyo. Ano yun, Ginoo? Mga binibini, maganda ang ating hangarin. Nais ninyong matuto at walang nakikitang masama ako. Ngunit, alam naman natin may mga taong pagdududahan dito. Dahil lamang ba kami mga babae? Hindi lamang dahil doon. Dahil sa panahon nito, anumang bagay na hindi nakasanayan ay agad itong pinagdududahan. Ngayon, ano ang nararapat natin gawin? May isa pang paraan, gumawa tayo ng diham at ipabot dito sa inyo. Nang sa gayon ay makapagbigay ng formal na klase sa wikang Kastila. Ang paglaban sa pamahalaan? Hindi ba yung mapanganib? May pangani, ngunit kung ang ating hangarin ay marangal, ay wala tayong dapat ikahiya. Ngunit paano mo kami pagbihan? Kung gayon, sumunod tayo. Ipabot natin ang ating kahilingan. Mag-ingat kayo sa inyong pananalita. Gumamit kayo ng paggalang. Huwag din nyo ikubli ang inyong hangarin. Gagawin namin, Ginoo. Hindi kami humihingi na higit sa nararapat sa amin. Isang pagkakataon lamang matuto. Magandang araw, Gobernador.
kami muling lumalapit sa iyong tanggapan upang muling isama ang aming kahilingan. Sandico, batid ko ang inyong layunin. Ngunit, ang ganitong usapin ay hindi ko pwedeng basta-basta pagdesisyonan. Kung gayon, ano ang nakakapat namin gawin upang mapakinggan ang aming tinig? Ilang beses na kaming lumapit, subalit wala pa rin nangyayari. Ang inyong kahilingan ay kailangan sangayunan ng pula-puloko ng malolos. Sandico, mga binibini, pasensya na. Pero kung siya hindi papayag, ay hindi ko kayo papahintulutan. Kung gayon, ay muli na naman kaming haharap sa pagtutol? Tama ba ang aking narinig? Nais mong turuan ng wikang Kastila ang mga kababaihan sa nayong ito. Ito po ang kanilang kahilingan, Padre. Ang sabi nila na mas higit na makakatulong sila sa kanilang pamilya kapag meron silang karunungan. Ngunit, ang iyong ninanais ay maaaring magdulot ng pagsaway at pagmamataas. Hindi po ba't ang tunay na pananampalataya ay higit na lumalalim kung ito ay inuunawa? Hindi po namin hangad ang kapangyarihan. Ang aming tanging minimithi ay ang liwanag ng karunungan. Ang edukasyon ay hindi dapat ipagkait sa mga taong gustong matuto. Marami sa amin ang marunong bumasa, ngunit hindi naman namin maunawaan ang wikang nasa mga aklat at kautusan, kaya kami madalas ay napag-iiwanan. Husto na! Ang mga kababaihan ay nararapat lamang manatili sa tahanan at sumunod sa utos. Ang inyong ninanais ay hindi ko pahihintulutan. Ngunit Padre, bakit niyo kinakatakutan matuto ang isang babae? Kailan pa naging kasalanan ng karunungan? Paumanhin, Padre, hindi namin nais kalabanin ng simbahan. Nais lang namin ipabatid ang pagkasabik namin sa Sobra na ang iyong katapangan! Ang kababaihan ay nilikha upang maging masunurin, hindi upang makipagtalo sa may otoridad. Huwag niyo nang baguhin ang utos ng Diyos at ng pamahalaan. Hindi katapangan ang pagsasabi ng katotohanan. Ang katahimikan sa harap na kamangmangan ang higit na nakakapinsala. Ang inyong mga salita ay bunga ng kapalaluan. Padre, hindi namin hinahangad ang pagtatalo. Ang hangarin lamang namin ay mapawi ang kamangmangan, sapagkat ang katarungan ay nagmula rin naman sa Diyos. Sa araw na ito ay muli kaming nabigo. Subalit ang kabiguan ay hindi wakas ng aming adhikain. Habang may pusong naniniwala sa kahalagahan ng karunungan, mananatiling buhay ang aming pag-asa. Teodoro, mi amigo. Mga binibini! Mga binibini! Kinagagalak kong sabihin sa inyo na narito sa Malolos ang Gobernador General. Muli na naman tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Ano naman ang maaari nating gawin yan, Sandico? Kilala kong Excellentia. Nagkausap kami kahapon at sinabi niya sa akin na gusto niya kayong makausap. Nang sa gayon makagawa kayo ng sulat na nagbabatid na gusto niyo matuto ng wikang Kastila. Pero Teodoro, gagana kayang iyong panukala? Ano pa ba ang mawawala sa atin? Kailangan natin maging matatag sa ating layunin. Kahit pato ay aking itataya. Tayo ay muling pinagbuksan ng pinto ng Panginoon at hindi natin nanaisin palampasin ang grasyang ibinibigay niya sa atin. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Gumawa na kayo ng sulat. Nang sa gayon, mabigay na natin ito sa Gobernador General. Maaaring maigapos ang aming mga kamay. Subalit, kailan may hindi may kukulong ang isang isip na naghahangad ng liwanag. Maaaring patahimikin ang aming mga tinig sa kasalukuyan. Ngunit ang katotohanan ay may sariling tinig na hindi kailanman mapipigil. Darating ang araw na ang babaeng Pilipina ay hindi nakikilalanin dahil lamang sa kanyang katahimikan, kundi dahil sa kanyang karunungan, katapangan at dangal. Teodoro, mi amigo, que gusto verte. Ito na ba ang iyong mga binibining sinasabi? Buenos dias, Su Excellentia. Abay mahusay pala ang iyong mga estudyante, Teodoro. Pero may iba, nais niyo bang matuto ng wikang Kastila? Opo, minamahal na Excellentia. Kami po ay may
salamat, Binibini. Babasahin ko sa inyo ito ng masinsinan. Pero hindi ko may papangako na aprobahan ito agad. Alam niyo naman ang politika sa bansang ito. Kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang pagdinig sa aming mga daing ay sapat na po para sa amin. Mabuti naman kung ganun. Pero siya, mauna na ako. May mahalaga pa akong gawain sa bayan. Hintayin niyo na lamang ang aking sulat sa kalalabasan ng inyong petisyon. Yan ang napapala ng iyong katangahan. Hindi mo na dapat pa kinalaban ang mga nasa kapangyarihan. Hanggang sa muli, Erehi. Panalo sa gunting. Nang aking sulatin ang mga tama, tinanong ko ako kung ang puso ang dalagay karaniwan kaya dyan sa ating bayan. Tunay at labis ang matamis na loob, ang magandang ugali, ang binibining anyo, ang mahihing asa. Ngunit ang lahat na ito'y laging nahahaluan ng lubos na pagsuyo at pagsunod sa balang sabi o hiling ng nangangalang amang kaluluwa. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng sariling isip at sariling loob. Ang kamang mga kaalipinan sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao. Gawa ng mga ina ang kalugamian ngayon ng ating mga kababayan. Ang kagulang ay bunga ng pagkabata at ang pagkabata ay nasa kandungan ng ina. Ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari. Ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malaking kwintas, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuwid na isip. Mulatin ang mata ng anak sa pag-iingat at pagmamahal sa puri, pag-ibig sa kapwa sa tinubuang bayan at sa pagtupad ng ubol. Humilin sa iibigin ng isang marangal at mapuring ngalan, isang pusong lalaking nakapag-aampon sa kahinaan ng babae, isang marangal na loob na di papayag magkaanak ng agitin. Kung maging asawa na, ay dapat tumulong sa lahat ng hirap, palakasin ang loob ng lalaki, bumati sa pangalan, alimin ang dusa, at agnihiin ang hinagpis. Sa kadalagahang punlaan ng bulaklak na namumuno, Dapat ang babae dito ang may pamumuno.